Hello guys, welcome to our podcast. I'm Fräulein Itangalin. I'm Lorian Gian Damasco. I'm Brianna KG Kakam, and here are our guests. I'm Tristan Coral. I am Lorraine Monsanto. Hi, I'm Franz Alvin Ordinario. And this podcast is about our horror experiences. So, ang story na ito is nangyari nung grade 3 ako. So, while ongoing yung classes, is meron kasing malaking puno dun sa likod ng classroom. Ewan ko, yung bintana nun is jealousy na, pero kahoy. And then, ewan ko, naisipan kong silipin habang nagkaklase. And then, dun sa pagkasilip ko dun sa likod, sa tabi ng puno is merong nakatayo na white lady. Tapos, pag upo ko, hindi natakot ako, hindi ko pinansin. Kaya umupo ako ulit. Chinek ko ulit. Andun na siya sa taas ng puno. Tulong. Oo, promise. Ay, no, umaga hapon. I think hapon. Wala nang tao nun, o parang Nasa Oo. class. Nagkaklase nga. Ay, kala ko hindi na, baka nadalan yung iba o ano. Hindi, nagkaklase. Okay. Sabi-sabi na rin na meron talagang nagbabantay sa puno ng chilo na yun sa school dati. Oh, ayun yung experience mo. Yes. So, yung next na magkikwento is si Fräulein. Next naman yung experience ko. It was way back 2013, I think. R1AA ng La Union. So, yung R1AA, naganap siya sa school namin. I was grade 2 that time. Tapos, gabi na kasi siya. So, ako yung inuutusan ni tita. Malapit lang kasi sa amin yung school namin ng elementary. So, ako kasi yung inuutusan ni tita na magbigay ng paninda niya, ganito ganyan. Kasi malapit nga din lang yung bahay. Ako yung magbubuhat, ganun. Eh, hindi naman makabigatan. So, around 8 o'clock p.m., parang katatapos lang ng yung katatapos lang ng mga naglaro. So, parang uwian na nila. Tapos, that time, pinaano niya ako. So, ang dami kasi bumibili ng tubig. Naubusan siya ng tubig. Pinadala niya ako ng tubig. Nung papunta ko, may bahay kasi. Sa yung gasolinahan kasi namin, Centrum. Yung Centrum kasi, malapit na dun yung school. So, sa side naman ng Centrum, across, may bahay doon na malaki. Hindi ko pa alam yung kwento nun na may talagang doon, may mga nagpapakita, may mga sila. So, nung dumaan ako sa bahay na yon papunta sa school, tawag dito, may nakita ako sa two-story house kasi siya. Tapos may, sa baba nung may gate siya. May gate, tapos medyo na parang, front porch. Tapos, ayun, dun sa gate, may nakita akong parang nakasabit na damit. Tapos dun sa taas naman ng bahay, sa second floor, kita mo kasi siya, may balcony din kasi yung second floor. Yung second floor, may damit din na parang nakasabit. So, hindi ko pinansin, pero yung damit, dalawang damit, ang shiny nila. So, wala pa siyang Tapos, mahabang damit, white, nabigay ko na yung pinapakuha ni tita na tinda niyang tubig. Pagbalik ko, parang may humihila sa akin na tumingin dun sa bahay. Tapos, nung tinignan ko, yung sa baba, sa porch ng bahay, may buhok na siya, tapos may katawan na yung damit na nakita ko lang, na damit lang. Tapos dun naman sa second floor, hindi mo makikita yung mukha kasi as in, buhok lang yung makikita mo. Then, yung sa second floor naman, nagkulay siya ng buhok. Anong buhok niya? So, nung nakita ko yun, tumakbo ako. Nung pag-uwi ko sa bahay, as in, wala ako sa wisyo. Ang putla-putla ko daw. Yung pintuan ng bahay namin, kinakalabog ko kasi feeling ko sinusundan ako. So, ayun, nung nakapasok ako, ang putla ko daw, parang nawalan daw ako ng dugo. Tapos wala ako sa wisyo. Tapos that time, nagkwento ko sa mama at lola ko. Tapos nagkatinginan sila. Tapos kwento na nila na yung bahay pala na yun, dati silang tumira doon. Like, dati silang tumira doon. Nung kwento nila, nag-reside sila doon. Tapos naging caretaker din kasi sila ng bahay. Hindi naman totally nag-reside. Kasi may friend yung mami ko, yung lola ko, may friend silang Indiano. So yung Indiano na yun, kasi lolo yung tawag namin. Lagyan na lang natin ang pangalan. Dahil malito. Yung Indiano, si Lolo Anthony, siya, may asawa siya.
yung si Lola Andon, ninong din kasi siya ni mami ko sa kasal. Yung palaging na, ano, is yung asawa niya, palaging parang nakakaramdam din daw sila doon. Siyempre, doon din sila natulog-tulog, naging caretaker sila ng bahay. Tapos kapag daw gabi, syempre may maririnig silang papasok ng banyo kahit hindi mag-shower. Tapos ang tagal daw. Ang tagal nung nag-shower. Tapos nung pag kinakatok nila yung shower, yung pintuan ng shower, walang sumasagot. So, yung mami ko, pumunta siya sa room nung asawa ni Lolo Anthony. So, nandun yung babae, nandun yung asawa. So, sabi naman nung mami ko, hindi ba pumasok ka ng banyo? Ganun siya. Hindi, kanina pa ako dito, ganun siya. Eh, hanggang nakausap niya na yung asawa, may naliligo pa rin. Tapos nung binuksan nila ng pwersahan, hindi naman pala nakalak, walang naliligo. Pero May tubig na bumubuhos, gumagana yung gripo na tumutunog, gano'n. Totoo. Oo, pero hindi naka-open, gumagana lang. Yung tunog lang meron. Pero yung gumagana, hindi siya gumagana. meron ba yung parang may nagbubuyat gano'n? Oo, meron. Tapos, yung kasing, tapos ang ano pa, yung buhok kasi ng asawa, mahaba. So, mahaba talaga siya. So, alam niyo yung pag magsha-shampoo kayo or magbubuhos kayo, di ba ginagano niyo yung buhok? Ginagano. So, pag ganun daw, tumatama sa tiles, nagkakaroon ng sound. Eh, ganun yung naririnig niya kasi sanay na nga sila. Ganun yung naririnig ng mami ko kapag naliligo yung asawa. So, nasanay na silang ganun yung naririnig. Eh, nung kinatok niya yung asawa, nasa kwarto, so walang naliligo. Tapos meron pa na ano, kapag daw, yung asawa din, mahilig din mag-heels. Kapag daw gabi na, kahit hindi nga daw gabi, kahit tanghali, may naririnig silang bumababa sa hagdan. Alam niyo ang tunog ng heels, gano'n. Ang lakas daw, nasa tabi nila yung asawa. Or kaya kausap nila yung asawa, may tumutunog na mga heels, gano'n. Yung asawa din yung ni Lolo Antonio, yung gentleman, ano din siya, nasasapian din siya sa bahay na yun. Oo, nasasapian din siya. Alam niyo, syempre, Indiano sila, from India sila. Alam niyo, may mga ano sila, di ba? May mga ano kasi sila, ang tawag dito, yung mga dala-dala nilang mga revolto, gano'n. From India, gano'n. Tapos, madalas, nasasapian yung, nawawala sa sarili yung asawa. Ang ano nila, nasasapian siya ng tulad yan. Kasi minsan naglalakad pa siya, wala siyang pinapansin, kahit ilang tawag mo sa kanya, parang nawawala siya sa sarili niya. Ang daming nangyayari sa kanya simula nung lumipat sila sa bahay na yun. Tapos siya yung laging nagiging target ng mga nagpaparamdam. Tapos that time, nag-decide na sila. Kumuha sila ng pastor. Tapos pinabless nila yung bahay. Ganun pa rin siya kasi nga hindi naman nila syempre culture nila yun, nasa culture nila yung mga dinadala nilang revolto, so hindi nila matatanggal. Tapos nung lumipat na sila ng bahay, iniwan nila yung mga revolto nila. Nawala yung sumasamang bad awa. Kaya sa girl. So ayun, ang palaging tinatarget yung asawa. Kahit tulog, kahit tulog sila, syempre nag-stay yung mami ko. Kahit tulog sila, nakakaramdaman nilang merong bad energy na kumaano. Kasi minsan pa yung asawa daw is, alam niyo yung nakatulala lang siya sa ganyan, hindi mo siya makausap ng maayos. Like, tapos kapag titignan ka niya, parang, parang ganun. Tapos parang gusto ko niyang, alam niyo yung murderous intent. Yung parang pag tinitignan ka niya is may masama siyang balak sa'yo, ganun. Ganun yung, kaya natakot din sila, kaya lumipat sila, iniwan na nila yung bahay. Binenta nila. So, ayun. Pati rin yung mga gamit. Hindi, naiwan na dun. Sila na lang yung lumipat. Yung mga gamit nila, syempre. Pero yung mga revolto nilang from India, ganun, iniwan nila. So, after nilang umalis sa bahay na yun, nawala din yung bad spirit na parang bad energy na kumakapit sa Parang nakakapit ko rin dun sa mga revolto. hindi kasi ang Hindi, anong ginawa nila sa revolto? Nandun lang yun. wala nandun. Parang dines lang nila yung revolto.
Di ko alam kung ngayon kung meron pa. Pero ang alam ko wala na. Pero yung bahay, meron talaga pa rin nagpaparamdam. Kasi grade 2 ako noon, ang tagal na noon. Dalaga pa yung mama ko. Maganda yung bahay, pero masasagap mo yung pag pumasok ka, ramdam mo yung bad energy. Ang lakas ng bad energy, ramdam mo. So, yung sa akin naman is, nung nasa LM days ako, syempre may mga ghost stories ngayon dun sa mga school natin, gano'n. Tapos, yung school kasi namin may conference hall. Tapos, every dadaan kami, like, lilipat kami ng ibang room. Pag titingin ako dun, may magpapakita ngayon na parang nakasabit na babae, gano'n. Tapos, parang white lang siya, pero may mga times ngayon may tumutulo na red, gano'n. Tapos, nung nalaman namin, may scene pala dun na parang sa CR daw ng conference hall na yun is may babae talaga na nakasabit nung nakita nila ang gano'n. Tapos meron yung event nun na Red Cross. Yung parang may magpa-practice kayo ng Red Cross, gano'n. Eddie, nung kalagitnaan may naglabas ngayon ng parang galing sa CR ng conference hall na yun is may lumabas na white na flower. Alam mo yung kapag may namatay, yung magbibigay sila ng flower. Yung flower na yun yung itatapon mo dun sa kabaong. Yung flower na ganun, yun yung lumabas dun sa CR ng conference hall. Out of nowhere kat may pinagpapasapasahan na sila na flower, na white, na same na ganun. Tapos sabi nila galing daw dun sa CR. Tapos, meron yung parang practice ng festival ata nun. Di, late na ng gabi. Wala nang ibang CR na open. Close lahat ng rooms. So, yung open lang, yung conference hall. Di, ako, nahihina ako eh. Tapos, wala akong kasama nun. Di, pumunta ako that time. Mag-isa ko lang. Alam niyo yung nakita ko dun sa CR is parang no enter, ganun. Tapos pagkapasok ko kasi dun sa CR, may salamin. Tapos may parang blood ng tao. Oo. Yung sulat? Oo. Sulat? Yun yung nakasulat dun. Di, syempre hindi ko na napipigilan, tas matagal pa yung out namin. Di, nung pumasok ako dun sa cubicle, parang 2 cubicle lang yun. Nung pumasok ako sa cubicle, biglang parang may naglakad ng paganon. May naglakad ng paganon. Nasa first cubicle ako, nasa second cubicle. So, nung pagkapasok ko, may parang naglakad, nakapaa-paa siya. Tapos, hindi naman as in parang ngay nagliliwanag niya siya na Tapos nung habang naglalakad siya, may tumutulo. Tumingin ako sa taas. Hindi naman nag-leak. Wala naman. Di habang naglalakad na nafe-feel ko. Kasi may nafe-feel din akong presence. Hindi lang yung may guni-guni ko Hindi ka man lang ganun. nagpasama? Wala nga akong kasama. Mag-isa na yung doon. Kasi walang may gustong sumama. Kasi nga, yun nga, may history nga na ganun. Tapos, nung yun nga may naglalakad. Tapos may tumutulo. Hindi ko naman makita if Tapos, nung tumingin ako sa taas, wala naman. Tapos parang ngayon sabi ko, Kate, bilisan mo na lang umihi, ganyan-ganyan. Di, go lang. Tapos hindi ko pinapansin. Tapos biglang parang, alam niyo yung parang close ng door lang na pan lang. Hindi yung balibag na Pero may maririnig ka talagang nag-close ng cubicle. Ganon yung narinig ko. Tapos, nung di dali-dali akong lumabas. Tapos nung lumabas na ako, ay may nakita ako na flower ulit. Pero red siya that time. Red yun, hindi siya white. Di ba before nung practice na yun, Red Cross practice,
white na flower yung nakita doon. Tapos pinagpasapasahan. Tapos, yung nakita ko that time is red na flower siya. E di ako, tumakbo ako palabas. Tapos, ayun, never ko nang inulit. Parang ilang months din bago yung yung nangyari in between. Nauna yung nangyari sa Red Cross training. Tapos, last ay susunod nun ngayon ilang months. Tapos, ayun, may nagpakita nga na red. Ang kulay ng flower. Eh di nung tinatanong nila ako kasi umiiyak na ako that time. Pero kasi sabi ko, parang hindi ako naniniwala ganun. Pero nung na-experience ko, yung lumabas ako ng umiiyak, tapos tinatanong nila ako ganyan. Tapos ayun, sabi nila, hindi mo ba alam na may nagpakamatay na babae dyan? Sabi nila nun. Yung same nang nakikita ko na parang nakabite, ganun din. Ganun daw yung committed suicide dun sa Grabe, ang CR. nung nakikita yung ganun. Tapos ngayon, nakita ko na lang na renovate nila yung conference hall namin. Nung na-renovate, meron pa rin nagpaparamdam. Hindi ko alam kasi nung nakaalis na kami, yun, parang nung nag-graduate kami ng grade 6, dun lang nila renovate. Tapos as in, binagbag nila lahat ng yun. Kaya ayun, tapos nung nakita nila akong umiiyak, "Kuya, ano bang ginawa mo kasi?" Ganyan-ganyan. Tapos, ayun, parang that time nalaman ng school heads, pina-close nila yung conference hall. Like, linagyan nila ng Oo, ano. tapes. Ang creepy nga naman kasi, hindi mo kasi sure kung sasaktan ka nung ghost eh. Kasi may mga ghost kasi na nananakit. Oo. Meron din yung iba na nagpaparamdam lang Oo. talaga. Ako meron pa ang kasi next eh. po is si Franz. Wow. Very, very short lang. So, yung bahay kasi namin, di ba may second floor siya. And yung kwarto ko, andun sa second floor. And yung bintana naman ng kwarto ko, dun sa right ko, dun sa ulo ko banda. Okay. And then yung kwarto ko rin kasi, wala pang pintuan. Bagong gawa lang yung kwarto ko. Kortina pa lang yung... Ate. Hindi, kortina pa lang yung nagsisilip sa pinto ko. Oo. And then, di ba pag natutulog ako ng gabi, hindi na bago sa akin yung magising ng alas 3 ng madaling araw, as in araw-araw na ako. Pero, everyday kasi na nag-TikTok ako, may napapanood ako kung ano yung meaning ng paggising ng madaling araw ng alas 3. Kumbaga may bad meaning talaga siya. Nung napanood ko nga, sabi nila may nanonood daw sa'yo na ghost, ganun. Di ba ang 3 a.m. talaga is devil's hour talaga siya? Uy, parang ayoko. Uy, palagi pa naman ako Hindi, meron nagigising talaga. na Hindi ganun. naman devil's hour. Legit. Oo, Kahit sino Pag nangyari na ba sa alas kahit ano. Kasi ang 3 a.m. devil's hour siya. Doon malakas yung mga... Oo. Kasi before, kunyari ako nagigising ako ng 2:50. Ganun. Like, before 3. Ibig sabihin, Tapos- it's either may nakakamdaman ka or may... May nararamdaman nga ako, pero ako nga yung running talaga na i-on ko ibigla yung ilaw ko, ganon. Tapos titignan ko yung dun sa malaking part na yun doon. Tapang mo naman. Tapos wala. Hindi ko alam. Kasi every time, nagigising ako ng alas 2, alas 3, ganon. Wala alam. Hindi mo alam na ang Hindi kaya nga, pag kunwari nagpupuyat ako, kapag pag alas 3 na, kailangan may ginagawa kong iba, nagpapatugtog na ako, ganun. Kasi ang yun kasi yung Okay, back to you, Franz. Back to you, Franz. And that time kasi, nung one time na nagising ako ng madaling araw, parang iba yung, di ba dati, parang wala lang sa akin. Wala naman takot, ganun. Kasi nga, na-normalize na sa akin yun. And then that day, parang iba yung kaba ko. Parang nararamdaman ko talaga ngayon. Merong multo sa tabi ko. And then, di ba, Ano ba yun? hindi ko sinasabi na talaga to. Uy, ano ba ako? Ako. Tapos ngayon, di ba nagising ako, parang iba yung gising ko that day. So tumingin ako, nung bigla kong pagtingin dun sa kortina ko, di ba, sa labas ng kortina ko, hanggang sala ng second floor namin. Merong dumadaan na color white na damit. Tapos hindi ko kita yung paa. Kasi di ba yung reflection ng kortina, kita pa rin kung sino yung nasa... Pang siya. Oo. Tapos naka-color white siya. Tinignan ko yung paa, wala naman. And then,
parang wala lang sa akin kasi inisip ko either si mama lang or tsaka si ate. Kasi si mama nga pinapatay yung electric fan namin ng madaling araw kasi malamig na. Pero nung di ko pinansin pero tinitigan ko siya ng matagal. Tapos nung parang binala ko na lang sa feelings ko. Tumingin ako dun sa right ko kung nasaan yung bintana ko. And then pagtingin ko, may naka-smile. Sa inyo ako natulan! Wala. Yun lang. Okay. At ayun, pagtingin ko sa bintana ng ikat, naka-smile lang, tapos nakabulagat. Tapos wala, naka-smile lang siya. Yung ulo lang yung... Basta ulo lang yung... Huwag mo na yung demo. Ulo lang yung nakikita. Tapos, nagkumot lang ako. Tapos, nung makatulog na ako. Ay, the first time na nangyari. Tapos- Oo, paulit-ulit. The first time lang. And then, pero hindi na naulit. Tapos nung paggising ko nga, hindi ko na masyadong naalala yung naka-smile sa akin. Ang naalala ko yung naglalakad sa parkingan. Tapos tinanong ko si mama kung siya ba yung siya ba yung naglalakad ng madaling araw. Sabi niya, hindi naman. Kasi yung nakita ko color white. Tapos yung suot naman ni mama, naka-color yellow siya. So, hindi siya yun. Tapos, Sabi, walang paa sabi mo eh. Bago yung bahay niya. Or hindi, dati pa. Family Yung house. kwarto mo. yung kwarto. Sabi mo, 14. Hindi, yung second floor kasi namin, wala siyang kwarto, buo lang siya. So, mag-isa mo lang sa taas na natulog? Hindi. Dati, nung wala pang kwarto yung second floor namin, buo siya. So, lahat kami magkakatabi. Pero nung napagawan na ng kwarto, nilagyan lang ng division yun. So, 3 kwarto. Dito ako. So, ayun. Dito muna magtatapos ang horror experience namin. Stay tuned and wait for part 2. So, hello guys! Welcome to Focus Natin Sky! Hello, guys! Ang dami namin podcast, sir. May podcast bloopers, baka di ka pa tumawa. Joke lang. Ikaw na. Game. Ano sabihin? Ako na! Yay! Yes. Bakit yung nag-uwi? I never run. So, ano yun? Bakit? Ano tayo ganun? Tapos nung pumasok ako, hindi naman nag-leak. Wala naman. Tawag siya. Eh di ako, tumakbo ako palabas. Tapos, ayun, never ko nang inulit. Talaga. Ay, mga may And then, that day, parang iba yung kaba ko. Parang nararamdaman ko talaga nito. Merong multo sa tabi ko. May na-distract ako. Di ba? And then pagtingin ko, may naka-smile. Nung pinunta ko ng albularyo, pinunta ko sa albularyo. Sabi niya ng albularyo. Albularyo na yung lumapit sa kanya. Di ba nga may kambing-kami na pinapastol? Kanina naman to. Sa naabot ang ganda mo, pati ka eh. Tapos, Para. ayun. Ayun, so na. Sorry. So hanggang dito muna ang podcast natin, guys. Ayun kami. Parang tapos ang horror experience.